Naglakas loob na sumulat ang isang batang babae sa programa para magparesponde sa kanyang dinaranas na sakit na osteosarcoma. Ano ang kanyang hiling at sino ang kasama nating rumesponde sa kanya? Inyo pong panoorin. Laman ng sulat na ito ang isang kahilingan mula sa 12 taong gulang na si Kate Alyssa Elpa, grade 7 student mula sa Liliu National High School sa Laguna. At ang kanyang nais, mabigyan siya ng gamit para sa kanyang modular classes at ilang pagkain pambaon. Isa sa kanyang isinulat sa programa, ang pagkakadiagnose niya na sakit na osteosarcoma o bone cancer at kasulukuyang nanunuluyan kasamang kanyang ina sa Bahay Aruga sa Maynila. Ang Bahay Aruga ang isa sa e-responder na ating naitampok kamakailan sa programa. Matapos mabasa ang mga impormasyon mula kay Kate, nagpasya na kaming agad siyang marespondihan. At ang pagresponde kay Kate, may backup. Dahil katuwang nating magbibigay sa kanya ng responde, ang Net25 Star Kada na si Miyuki. Hello Starkada! Ako po si Miyuki De Leon at ngayong araw na ito ay nandito po tayo sa Bahay Aruga para kamustahin po si Kate kasama ang Responde team. Tara, pasok po tayo! At kahit unang beses lamang nagkita at nagkasama sina Miyuki at Kate, mabilis ang bonding ng dalawa. Nagtatawanan at nag-uusap tungkol sa napakaraming bagay. Binigyan namin sila ng pagkakataong magkausap at magkakilala. Dito na rin namin kinausap si Maricel, ang ina ni Kate. Ikinwento niya ang sakit na dumapo sa kanyang anak na mabilis nagpabago ng kanilang buhay. Sabi niya, Mama, ang sakit po ng tuhod ko. Kung ba rin yung sapatos mo, baka naman yung paglalakad mo nangawit. Sabi ko nga. Tapos sabi niya, Mama, ayoko nang mag-ikot. Ayoko na para daw siya nilalagnat. Tapos po nung 27 po ng December, may center na po, pina-check up po siya doon. Tapos po sabi po nung doktor, binigyan lang po siya muna ng Celecoxib po. After a week, bumalik po kami by January 5 po. Kasi po lumaki po yung tuhod niya. Tapos yung po pina-x-ray na po, pinakuha po ng mga laboratory test. Tapos sabi po nung doktor dun sa amin, need yung pumunta ng Laguna doctor sa ortho. Nagput up kami ng Laguna doctors, mas marami pong test ang pinagawa sa kanya. Tapos January 12 po, na-diagnose po na osteosarcoma po or bone cancer po yung ng anak. Masayahing bata, athletic at mapagmahal na anak at ate sa kanyang 3 pang kapatid. Ganito isinilarawan ni Maricel si Kate. Kaya naman ganun na lamang ang kanilang pagkabigla at pagkalungkot sa pinagdaraan ng pagsubok ng kanyang anak. Consistent po siya honor student since kinder to nag-graduate po siya ngayon nung grade 6 with honors pa rin po siya. Hindi po siya sakitin, talagang never ko po siya dinala sa hospital. Natural po yung ubos sipon, pero po yung sakit na para po siya ma-admit, hindi pa po. Akala po namin simpleng sakit lang ng tuhod na anuhan lang po ng may panamit or basta po yung mga pain reliever. Kahit po siya, hindi niya akalain po na ganun mangyayari sa kanya. Po, sabi po ay stage 3 daw po yung pagkatapos po ng biopsy po, stage 3 daw po siya. Tapos baka daw po 3 months to 6 months mawawala na sa amin pag hindi po talaga siya nagapa. Kasi po meron din po dun sa barahan ng baga niya na may bukol. Tapos po yun yung pang gumuho po talaga yung mundo namin mag-asawa. Ang dami po niyang pangarap. Pero sa kabila ng pagsubok nito, si Kate at maging ang kanyang magulang, naging matatag sa hamon na ito sa kanilang buhay. Noong una po, yung doktor po ang nagsabi sa amin. Tapos yung nagtaka po siya, bakit na po kami dinala sa Maynila. Tapos pinaliwanag na po sa amin. Yung mabuti naman po, open-minded po siya, matapang din po siya. Na sabi niya, Mama, pag pinaglaban niyo ako, lalaban ako. Basta huwag niyo ako iiwan. Kaya po, salamat po kami sa Lord na dinala niyo po kami din dito sa Bahay Aruga na naging way para paggamot yung anak namin. Ngayon po yun, nalaban na po siya. Graduate na po siya ng chemo. Ngayon si Kate, naoperahan na. Natanggal na rin ang malaking bukol sa kanyang tuhod.
Kinakailangan niyang gumamit ng saklay para maayos na makalakad. Nabigyan ng pagkakataong makausap ni Net25 star kada Miyuki si Kate at malaman ang matapang na pagharap nito sa kanyang karamdaman. Nung unang sinabi sa'yo na kailangan ng parang i-amputate kasi nga yung cancer is nandoon sa main. How did you handle it na? Ano yung first reaction mo, syempre, as young as 12 years old? Siyempre, nalungkot po. Oo. Kasi po, dati po, iniisip ko po, kala ko po, nadadaan po sa mga gamot. Hindi ko po in-expect na puputulin po yung pako po. You're so brave. Kasi at 12, at saka the fact na pumayag ka agad. Diba? Kasi pag ganun kasi you were given a choice naman to say no, pero you said yes din talaga. Kailangan po lumaban. Tsaka what I like about you kanina is that nung kinausap kita kanina, kasi yung isip mo, andun pa dun sa mga kapatid mo. And if, for example, if you want to tell them something, yung younger, and yung kuya mo especially, ano yung parang gusto mong sabihin sa kanina? Laban lang po. Magkapit lang po. Kasi po, ako po nalaban po ako para po sa kanila. Sana po sila din. Dito rin nakilala ni Miyuki ang kwela at dancer na si Kate. Before this happened, who is Kate? Like, ano yung mga hilig mo talaga na gawin? Na hindi mo na masyadong nagagawa ngayon? Yung magsuot po ng mga magagandang damit. Kasi pag napasok po ko sa school, nasali po ko sa mga sayaw. Tapos po, nakakapag, po ako, gala-gala po. Nakakapag, pa po ako dati, nakakapagtulong po sa gawaing bahay. Tapos ngayon po parang hindi na. Kasi nga po, di na po ako makalakad. So, parang if there's one thing na parang gusto mo ulit magawa, that is to dance. Pagsasayaw po. Dance talaga. Sino bang mga, parang meron ka bang certain idol na dancer na nag-inspire sa'yo sumayaw? Kasi po yung kuya ko po, nasali po siya sa mga ganun. Tapos parang tumatagal po, pinapanood ko po siya. Natututunan ko rin po. Parang nag-e-ganyo din po ako na sumayaw din po. Tinuturuan na din po ako pag minsan. Talaga, ano yung pinaka-biggest realization mo at 12 years old when that happened? Yung po, wag po reklamo na reklamo. Sasabihin, ako na lang lagi na hirap na mo. Tapos ayun po, naranasan ko po na may mas mahirap pa pala doon. Oo. People who are in the same age as you or even the older ones, if you have something to tell them or talk to them, what would you tell them? I-enjoy nyo lang yung buhay nyo kasi hindi natin alam yung mangyayari sa future. Mas mahalin yung mga magulang nyo. Kasi kapag nagkasakit kayo, sila rin yung mag-aalaga. Sa maikling panahon, ang dalawa nakabuo ng pagkakaibigang hindi nila inaasahan. Ipinakita rin ni Kate ang mga gawa niyang accessories habang siya ay nasa bahay aruga. At nagtitiktok pa ang dalawa para may pakita ang kanilang hilig sa nasabing platform. Ang pagiging matatag ni Kate, nabatid naming hindi lamang dahil sa kanyang mature na pagtingin sa mundo, ngunit dahil na rin sa kanyang ina na si Maricel, na buong suporta sa kanya sa lahat ng pagkakataon. Luluwas po kami dito sa Maynila para iwan yung pamilyang naiwan sa probinsya. Igiba po yung trabaho para paggamot siya. Tapos siyempre po yung mga pinagdaanan po namin sa PGH na maras matulog sa kalsada. Walang kapagkain. Kasi malayo po yung pamasahe, di ba po yung pamasahe dyan araw-araw. Kaya yung isa pa pong naging sa amin, yung umiigi na po yung anak kong si Kate. Panganay ko naman po nagkaroon po sa baga po. Tapos yung bunso ko din pong anak, naggagamot din po ngayon. Kasi po iba po talaga pag yung nanay ang mag-aalaga. Talaga pong durog ka pero kailangan mo pong maging matapang. Papakita mo sa kanya na
maging malakas ka para po maging malakas siya. Pero po bilang isang ina, napakasakit po. Sabi niya, Mayo, suko na po ako kasi po talaga yung chemotherapy. Ang hirap po para sa mga pasyenteng may cancer. Na makapagtapos si Kate sa elementarya, hindi lamang siya naging inspirasyon sa kanyang magulang, ngunit higit sa lahat sa kanyang mga kapwa-estudyante. Nag-aaral po siya. Marami pong siyang kapwa niya na nag-inspire po sa kanya na kahit po ganyan yung sitwasyon niya, nag-aaral po siya. Kaya po sabi po ng mga naging kaklase niya ngayon po grade 7 po siya, napasok po siya. Sabi, Kate, dati kami nung kami elementary, yung nakita namin sa inyong graduation na talagang, hindi po siya ginawa-gayway niya po yung buhok, yung wig niya. Sabi niya, kaya ko, kaya nyo din. Yung ganun po. Kaya po, yung mga bata po na pala absent o pala, ngayon po high school sila, sabi, Kate, kami ay lalaban tulad mo. Kailangan ko po talaga maging matatag kasi po ako yung pagkukuhanan nila din po ng lakas ng loob eh. Pero may time po talaga sa gabi na hindi ko po talaga mapigil ng iiyak. Talaga nga, bilang isa na lahat kakayanin mo para sa mga anak mo. Ang laban na ito na mag-ina talaga namang tatatak sa atin at magpapaalalang patuloy na lumaban sa anumang problema na ating maaring kakaharapin. Kaya naman ang Responde team kasama si Miyuki, agad na inihanda ang aming sorpresa. May konting surprise para sa'yo, sa aming warrior. Bali, ito, para sa aming future lawyer. Para sa pag-aaral mo, mas pagbutihin mo pa and don't give up on your dreams. Ayan, that's a tablet for your class and konting tulong po para po sa paggagamot po ni Kate. Yan, sana Maraming makatulong salamat po po. sa tip. Hatid natin ang inaasam na gadget ni Kate at pambaon para sa kanya at maging sa kanyang mga kapatid. May mga gatas din tayong naibigay sa kanya at cash na pambili niya ng gamot. Nagulat po, masaya po na yung mga sabi, mabili mo ako ng gusto ko noon. Kasi minsan, walang pambili sa pagkain niya. Na po, na-touch po talaga ako. Tapos, nihiling niya po talaga sa birthday. Galing po yan sa Responde. Yan ang hatid naming Responde po para sa inyo. Thank you po. Aga pa birthday sa'yo na. Aga na paaga ang birthday. Sa mga susunod na araw si Kate, sasalang pa sa ilang medical test para masuri ang kondisyon ng kanyang buto. Pero ngayon, masaya kaming makita si Kate na nakangiti at puno ng pag-asa. So, ayun po, nahatid na po natin ang tulong natin para kay Kate sa tulong po ng Responde team with Net25. Napakasaya ko po dahil nabigyan po ako ng pagkakataon na masaksihan po ang isang napakatapang na 12-year-old cancer warrior kasama po ang kanyang nanay. And nahatid na po natin ang kanilang mga pangangailangan po. Ayan, ang dami ko pong natutunan ngayong araw na to and sana po kapag nasaksihan nyo rin po yung story ni Kate as lalo pa po tayong ma-inspire po sa buhay. Ang katatagan ni Kate at maging ng kanyang magulang ay nagpapatunay lamang na anumang pagsubok na kanilang kakaharapin ay kaya nila itong malampasan basta't nandyan ang ating mga mahal sa buhay at mga individual na handang rumisponde at magbigay ng dagdag na pag-asa. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.